Magpapasko na, kaya kung gusto nyong maamoy yung simoy ng Pasko sa bahay nyo, ay itry nyo na tong recipe natin today. Today, gagawa tayo ng bibingka cheesecake. Ang swabe lang nito, hindi siya nakakaumay kahit maglagay tayo ng gata. Mapaparami ka lang talaga ng kain. Kaya dito, syempre, bibingka to, gagamit tayo ng banana leaves. Hiningi ko lang to sa kapitbahay namin. Konti lang naman yung kailangan natin. Pinadaan ko yan sa apoy para nagbe-bend siya, hindi siya napupunit. Then, dito gagamit tayo ng 8-inch na round pan. Kung mapapansin nyo, binarasyan ko yan ng shortening para mas madaling ilapat yung banana leaves. Then, dito naman tayo sa paggawa ng ating cheesecake batter. Meron ako ditong 700 grams ng cream cheese, 200 grams ng sugar, and 1/4 teaspoon ng asin. Iodized yun. Kung mapapansin nyo, nakapatong yan sa double boiler. Hindi kasi ako fan ng pagsasala ng cheesecake batter, kaya mas maigi na sa akin na dinodouble boiler ko na lang siya para siguradong smooth na yung texture ng cream cheese natin. And hindi ko kailangan maglabas ahead ng mga cream cheese since malalaki lagi yung binibili ko, mas prone kasi yon na mag-amag agad yung mga matitira. Nung maging smooth na yung cream cheese, nag-add ako dyan ng 5 tablespoon ng cornstarch. Hinalo ko yan. Then mag-add ako dito ng 3 pirasong whole eggs, 2 pirasong egg yolks. Then imimix ko na yan. Hindi na ako nagagamit ng hand mixer lalo na pag isang batch lang naman, madali lang tong haluin in. Mas gusto ko yung texture kapag hinalo lang sa spatula at hindi ginamitan ng hand mixer. Mas dense yung kakalabasan nung cheesecake natin and mas creamy. Then, dito, nung nahalo ko na yung egg natin, nag-add ako dyan ng 200 grams ng coconut cream. Purong gata o kakang gata yung nilalagay natin, hindi yung coconut milk. Kung baga, kung magpipiga kayo ng nyog, konti lang yung ilalagay yung water, tsaka nyo siya pipigain para malapot. Or meron naman tayo nabibili sa groceries na mga coconut cream na. 200 grams lang hinilagay ko. Then, sinaling ko na yan dito sa prepared pan natin. Nag-grate lang ako dyan ng quick melt cheese. Then, itatap natin yan ng salted egg na slice na. Ang pagkakamali ko dito, sana mas dinamihan ko yung salted egg. Grabe. Sobrang bagay yung itlog na pula dito sa cheesecake. As in, kung maumayin ka sa cheesecake, itry mo ng may itlog na pula kasi ang dami-dami kong nakain dito. Sinalang ko na nga yan sa preheated oven dito sa Unox 200 degrees Celsius for 32 to 35 minutes yung baking time ko and baking temp. Sa conventional oven, tumatagal to ng nasa 32 to 35 minutes din pero nasa 230 degrees yung temperature ko. Pagkaahon ko sa kanya, binarush ko kagad yan ng melted butter. I-sprinklean ko yan o bubudbudan ko yan ng white sugar and then i-grate pa natin ng mas maraming quick melt cheese. Para talagang, talagang sarap talaga na rin. Nag-aalog pa yan, nakikita nyo syempre, di ba? Kasi liquid pa talaga yung gitna niyan. Kaya i-rest natin to sa chiller. Mas maganda kung overnight. So, ang ginawa ko kasi, na-rest ko to sa freezer. Kaya sobrang tigas niya, girl. Dapat medyo malambot pa yung center niyan. Kaya nga siya sobrang lamig. Pinadaan ko muna siya sa microwave para lumambot ng konti. And then, dahil hindi na ako makapag-intay, ini-slice ko na siya. Heaven talaga. Huwag niyong i-skip yung paglalagay ng banana leaves kasi habang nagbe-bake siya, yun yung simoy ng Pasko na bibingka. Naninimoy yung cheese, yung banana leaves na toast, kaya huwag niyong i-skip yun. And yung gata natin, nagbe-blend lang siya dun sa cheesecake natin. Hindi siya overpowering, nagsasayaw lang yung lasa nila sa dila mo. Kaya promise, hindi siya nakakaumay. Kita nyo nga, ako'y nakadalawang slice talaga. May natikman kasi ako nito na sobrang tapang ng coconut milk kaya medyo nakakaumay siya. Ito sakto lang. Advice ko lang maglagay pa kayo ng mas maraming salted egg. So yun lang. Thank you. Bye-bye!